Magandang hapon po. Hulikam sa Pasig ang lalaking inakyat at pinasok ang apartment ng kapitbahay na nakabakasyon. Ang mga gamit na natangay ng lalaking suspect alamin sa pagtutok ni Bea Pinlac. Aligaga sa pagkalikot ng mga gamit ang lalaking ito sa isang apartment sa Pinagbuhatan, Pasig City. Maya-maya pa, buhat na niya ang aparador na yan palabas. Ang lalaki, ninanakawan na pala ang kapitbahay niyang nagbakasyon lang sa probinsya. Pagbalik nila, after ng 3 days na bakasyon nila, doon nila na-discover yung gamit na nawawala. Nung nagpala po tayo, na-identify po natin yung suspect na isa rin palang kapitbahay nila. Ayon sa pulisya, pati amplifier at flat screen TV, tinangay. Ang halaga raw ng mga ninakaw na gamit, halos 40,000 pesos. Nakalak po yung pinto ng mga complainant natin. Nga lang, sinira niya po yung pinto para makapasok siya doon sa bahay ng mga biktima natin. Patuloy na tinutugis ang suspect na sasampahan ng reklamong robbery. Sinusubukan pa naming makuhanan ng pahayag ang tinakawan. Paalala naman ng pulisya. Hanggat maaari, ihabilin natin yung bahay natin kung lalayo tayo o aalis tayo na matagal. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. 4 sa 16 na may arrest warrant kaugnay sa maanumalyang flood control projects ang wala sa bansa ayon sa Bureau of Immigration. At kabilang po dyan si dating Congressman Zaldico na base sa kanilang records ay umalis patungong Singapore noong August 6. Si DPWH Mimaropa Planning and Design Division Chief Montrexis Tamayo nagtungo nila sa Qatar noong November 15. Bumiyahe pa Australia noong October 2 si SunWest Incorporated President and Board Chairman Aderma Angeli Alcazar. Habang ang treasurer ng kumpanya na si Cesar Buenaventura umalis pa UAE noong ding October 2. Sabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, inilagay na sa Centralized Derogatory Database ang pangalan ng lahat ng mga may arrest warrant. At naka-heightened alert din ang lahat ng immigration officers sa mga paliparan at pantalan. Para sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, pinapakomplika umano ng application for asylum ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque ang paglalabas ng red notice ng Interpol laban sa kanya. Ay kay PAOK Spokesperson Winston Casio, pinalalabas si Roque na biktima siya ng political persecution. Hindi raw ito totoo. Kung pagbabatayan anya ang argumentong ginamit laban kay dating Bambantarlac Mayor Alice Guo sa kaso nitong qualified human trafficking, matibay at may basihan ang liability ni Roque. May arrest warrant si Roque kaugnay sa pagkakadawit niya sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Dati na niyang itinanggi ang aligasyon. Wala pang reaksyon tungkol sa Interpol red notice si Roque na huling nakita sa The Netherlands kung saan siya humihingi ng asylum. May naaresto ng isa sa mga wanted sa maanumalyang flood control projects. Pero imbes na sa tirahan sa Cavite, natuntun ng NBI si DPWH Mimaropa Engineer Dennis Abagon sa isang bahay sa Quezon City na pag-aari raw ng hindi niya pinangalanang politiko. Nakatutok si John Consulta. Ilang beses kinatok ng operatiba ng NBI ang gate ng bahay na ito sa Quezon City. Nang wala raw nagbukas nito, gamit ng isang improvised na tuntungan, inakyat ng NBI NCR at NBI Technical Intelligence Division ang gate ng isang bahay sa Quezon City. Nang mabuksan ang gate, agad pumasok sa garahe ang mga operatiba kasama ang NBI Public Corruption Division. Ilan sa kanila may mga dalang baril. Para yung RAM natin, battering RAM. Nakadakang pinto ng bahay, kaya gumamit sila ng battering ram. Hanggang sa nabutas ang pinto at napasok ng otoridad ang bahay. NBI! Inabutan sa paanan ng hagdan si DPWH Mimaropa Engineer Dennis Abagon. Ano pangalan mo? Abagon, positive. Siya ang kauna-unahang nahuli na may warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan para sa mga kaso malversation of public funds through falsification at 2 counts of graft para sa umano'y substandard na 289 peso road dike project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Inaresto rin ang isang lalaki at isang babae
na kasama ni Abagon sa bahay. Sabi ng NBI, kakasuhan sila ng obstruction of justice. Sinubukan silang kunan ng pahayag ng GMA Integrated News, pero sinabi nilang hindi raw muna sila magsasalita. Nakuha kay Abagon ang kanyang backpack na puno ng damit, gamit, gamot at mga cellphone. Isa sa mga napansin ng NBI TID at NBI NCR nung sila pumasok na dito sa bahay ay itong mga bintana, mga kapuso, pansinin nyo, no? Imbis na bukas, exposed, no, para makapasok ang ilaw, liwanag sa bahay, ay natatakpan na ng mga kalendaryo. No? Kitang-kita natin dito, mga kapuso, no, ito. So marahil ito ay para matakpan yung view, no, dito sa loob ng bahay at hindi makita yung kanilang galawan at kung sino nasa loob ng bahay. Mga cellphone na na-recover sa kanya ay agaw pansin, mga kapuso, itong isang, no, brand new na bagong biling SIM card at isang analog na cellphone, no. Ayon sa NBI, maaring itong mga gamit daw na ito ay burner SIM at burner phone na sa pagnanais nitong si Director Abagon or Engineer Abagon na makaiwas sa trace o para hindi matetect bago yung kanyang SIM card at hindi malalaman na siya pala yung may gamit ng number na yun. Kinumpiska ng NBI ang lahat ng kanyang gamit at isa sa ilalim sa forensic investigation. Sabi ng NBI, una sila nagpunta sa address ni Abagon sa Cavite pero wala siya roon. Naaresto ito sa bahay sa Quezon City na ayon mismo kay Abagon ay pagmamay-ari ng isang politiko pero tumanggi siya na pangalanan nito. Susubok naman talaga. Yung inabutan pa kayo ng NBI, pasok na kayo? Pasok na kayo? Hindi po yung pagpaparang ano ako, katakas. Hindi gano'n. Wala naman ako kung ginawang masama po. Ginawa ko lang naman po yung trabaho. Can you say, sir, kung kumita ka kayo dito sa mga flood control projects? Dinala si Abagon sa NBI headquarters sa Pasay para sumailalim sa booking procedures. Ayon kay NBI Director Attorney Angelito Magno, patuloy ang kanilang paghahain ng arrest warrant. Patuloy rin daw ang paghahanap nila kay Zaldico na batay sa huling impormasyon ni DILG Secretary John Vic Rimulya ay nasa Japan umano sa mga nakalipas na araw. Pinuntahan din ng mga pulis ang bahay ng iba pang mga may arrest warrant sa iba't ibang lugar sa Albay pero wala silang natatandaan doon. Sabi ng NBI, iimbestigahan at kakasuhan din nila ang mga patunayang nagkakanlong nila sa mga may arrest warrant. Panawagan pa ng NBI sa mga may arrest warrant, sumuko na sila sa mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mas maraming pulis daw ang ide-deploy ng NCRPO sa malawakang kilos protesta ng iba't ibang grupo sa November 30 kumpara noong September 21. Wala mang namamonitor na security threat, hindi raw inaalis sa pulisya ang posibilidad na may sumubok na manggulo. At nakatutok si Von Aquino. Simula November 28, naka-full alert ang National Capital Region Police Office para sa malawakang kilos protesta ng iba't ibang grupo sa Bonifacio Day sa November 30. Handa na po ang NCRPO simula pa po nung matapos yung ating huling malaking aktibidad. Ang guidance po ng aming Regional Director, Police Major General Anthony Aberin ay klaro, preventive, responsive at syempre ang maximum tolerance para maging maayos ang lahat ng kilos protesta. Ayon sa NCRPO, may permit na rin ang mga organizer sa People Power Monument kung saan inaasahan ng mga organizer na hindi lalagpas sa 50,000 individual ang sasali. Tiyak daw na mas marami silang ide-deploy na pulis sa November 30 kumpara noong September 21 kung kailan nagkaroon ng gulo sa Mendiola. Meron tayong CDM contingents, meron tayong negotiating team, meron tayong monitoring team, meron tayong lalo yung arresting team. So bumuo tayo ng separate na arresting team para dito sa ating mga magaganap na mga pagtitipon. Para maiwasan din ito, meron tayong mga CCTV na mga in-install para mas real-time yung monitoring po namin at agad-agad yung aming magiging responde. Sa ngayon, wala pang namomonitor na security threat ang NCRPO. Hindi po natin inaalis yun na posibleng merong magsumubok, nagmanggulo. Meron po tayong mga civilian agents, personnel na nandyan na para siguruduhin na kung sakali man na may mamomonitor sila na hindi sila doon, kumbaga hindi sila belong dito sa grupong ito, ay agad-agad po ang magiging action namin.
Nakahanda na rin ang ilang grupo tulad ng Isang Bayan. Sana hindi naman ito gamitin para manggulo sa ating bayan dahil at the end of the day, what we want is a constitutional and rule of law process. And yun nga, ang gusto natin managot sila pero hindi naman anything na revolutionary or unconstitutional. Hindi ho kami papayag dyan. Ang grupong Makabayan naman, magtitipon umano sa Rizal Park. Ang buong range ng panawagan ng ating mamamayan, kaugnay ng lahat ng sangkot dapat managot at kailangan may pagbabago sa sistema. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Hindi pa tuloy ang Carmageddon ngayon sa Metro Manila pero may patikim na ng bumper-to-bumper na traffic habang papalapit ang holiday rush. Nakatutok si Dano Tingkungko. Araw ng linggo ngayon at hindi naman sahod weekend para sa karamihan. Pero tanghali pa lang kanina, mabagal na ang daloy ng trapiko sa maraming bahagi ng EDSA. Kapansin-pansin ito lalo sa mga lugar na malapit sa mga mall. Tulad na lang sa EDSA North Avenue, Cubao, Ortigas at Shaw Boulevard. Masasabi na bang Carmageddon na? Kung MMDA ang tatanungin, bahagi na ang pagbigat na ito ng karaniwang pagbigat tuwing Burr months. Pero ang tunay na sinasabing Carmageddon, unang linggo ng Disyembre pa raw talaga mararamdaman. Sabi ng MMDA, nakatali karaniwan ang bigat ng trapiko sa kung kailan natatanggap ng mga empleyado ang kanilang mga bonus. We have to consider also yung season yung budget season ng mga tao. Normally, yung mga 13-month pay, Christmas bonuses, it does not come as early as November, mid of November or end of November. Yung iba dyan pumapasok first week of December, second week of December. So the peak of the Carmageddon or the heavy traffic rush for the Christmas, definitely it will start or mas mararamdaman natin ito by December first week. Ang average daily vehicle volume sa EDSA na nasa 200 to 250,000, lumolobo tuwing holiday rush ng hanggang 380 to 400,000 kada araw. At dahil taon-taon naman daw talagang nangyayari ito, maaga pa lang daw may mga paghahanda ng ginawa ang MMDA. Bukod sa clearing operations, lalo sa mabuhay lanes at national roads, adjusted ang mall hours na ngayon ay 11 a.m. hanggang 11 p.m. In-extend natin yung opening time nila, adjusted to 11 in the morning. So magkakaroon ng segregation ng mga pagpasok ng tao, especially the employees ng mga mall operators natin. Distributed yung magiging volume ng sasakyan at volume ng mga tao na gustong pumunta sa mall because they don't have to rush just because magko-closing na yung mall ng 9 p.m. Nilimitahan din ang oras ng delivery sa mga mall na mula 11 p.m. hanggang 5 a.m. puwera sa pagkain at perishable items. Tuwing weekend lang din pwede ang mga mall-wide sale. Kung may mga paandar naman ng mga mall, kailangan nila magsumite ng traffic management plan sa MMDA 2 linggo bago ang event o promotion. Suspendido rin ang lahat ng excavation work sa Metro Manila at mga karatig lungsod. Extended din ang shift ng traffic enforcers. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Nagpuputok ang kawad ang bumulaga sa bahagi ng Santa Maria, Bulacan. 12 pamilya naman ang nawala ng bahay sa sunog sa Olongapo City. Ang mga sunog sa probinsya, sa pagtutok ni Chino Gaston. Nangangalit na apoy ang bumalot sa 3 paupahan sa Barangay Pag-asa sa Olongapo City. 12 pamilya ang nawalan ng tirahan. Inabot ng 1 oras ang sunog na inaalam pa ang pinagbulan at ang halaga ng pinsala. Walang nasugatan sa insidente. Malayo pa ang bagong taon pero nagpuputukan na sa bahaging ito sa Barangay Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan dahil sa mga nagkikislapang kawad. Tanaw rin ng maitim na usok mula sa sunog. Inaalam pa ng otoridad ang sanhi ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Kumakalap pa ang Health Department ang datos sa mga tinamaan ng dengue sa buong bansa kasunod ng mga nagdaang bagyo. Pero sa Quezon City, mahigit 10,000 ang nagka-dengue hanggang November 20, 4 sa kanila ang nasawi. Nakatutok si Darlene Kai. Masakit pa rin para kay Gemma ang pagpanaw ng kanyang 1 taong gulang na anak na si Princess noong 1 buwan dahil sa dengue. Hindi namin naramdam na may sakit talaga siya kasi malakas siya
Asigla, tapos naglaro pa. Bilo siya, humakap sa akin. Yun na pala, umpisa niya. Nagsuka siya. Tapos nagsisure. Kahit pa dinala sa ospital si Princess, hindi na bumuti ang kanyang lagay. Na-ospital din itong Setyembre dahil sa dengue ang 10 taong gulang na si Prince. 3 days siyang nilalagnat. Tapos sabi ko nadadali na namin sa ospital. Kasi nga nangihina na po siya, nanginginig na po yung mga katawan niya. Tapos sumasakit na yung binti at saka yung mga paan niya. Severe o malala na pala ang dengue ni Prince, sabi ng mga doktor. Bumuti ang pakiramdam niya pagkatapos ng 1 linggo sa ospital. Hindi kaya ng dibdib ko na makita ulit yung ganun na sitwasyon. Sina Gemma at Prince, taga-barangay Batasan Hills, na ayon sa Quezon City LGU ay may pinakamaraming kaso ng dengue sa lungsod ngayong taon. 857 ang nagkasakit sa barangay mula January hanggang November 20. 4 sa kanila ang namatay. Sa buong Quezon City, mahigit 10,000 ang nagka-dengue mula Enero, kabilang ang 44 na nasawi. Pinakamarami sa mga tinamaan, mga batang edad 1 hanggang 10. Ang problema sa Batasan Hills, may mga naiipong tubig na pinamumugaran ng mga lamok. Ang mga ginagawa po namin sa search and destroy, yung pong mga gulong na nasa bubong na tinatamaan ng tubig ulan. So yun po ay tinatanggal namin lahat yun. So yung mga drum po na nakikita namin ng kitikite, tinotobo namin yun at tina-advise namin sa mga constituent namin. Susi sa pagsugpo sa dengue ang malinis na paligid at protektadong katawan laban sa kagat ng lamok. Dapat din magpadoktor agad kapag nakaramdam ng sintomas gaya ng lagnat, panghihina, pantal, pagsusuka at pagdurugo ng gilagid. Sa buong bansa, ayon sa DOH, may pagbaba ng mga kaso ng dengue bago ang mga linggong nanalasa ang mga bagyong Tino at Uwan na nagpabaha sa maraming lugar. Wala pa tayong datos dun sa mismong mga linggo na nakaraan na si Tino at si Uwan. Kaya patuloy pa rin tayo nagtatala. Wala pa tayong mga reports na nagsitaasan ang ating dengue. Patuloy pa raw nangangalap ng datos ang DOH at nagbabalang wag maging kampante dahil inaasahan pa rin ang mga ulan hanggang matapos ang taon. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, 32 tulog na lang, Pasko na. Patuloy ang pagdingning ng diwa ng Pasko sa iba't ibang lugar sa bansa. Mula sa mga higanting Christmas tree hanggang sa mga lagusang Pasko ang tema. Tara, pumasyal tayo sa pagtutok ni Dano Tingkungko. 231 feet. Ganyan kataas ang giant Christmas tree sa City Hall ng Tagum City, Davao del Norte. Temang carnival ang puno, tad-tad ng libo-libong ilaw at mga palamuting hot air balloon, Ferris wheel at carousel. May mga acrobat at magician pang nagpasaya sa mga dumalo, lalo na ng mga bata. 3, 2, 1, Sa plaza ng Gapan, Nueva Ecija, hindi lang higanting Christmas tree at Ferris wheel ang bida. Atraksyon din ang mahabang Christmas tunnel sa isang kalsada patungo sa mga lumang bahay, pati mga pagkain sa night market. Walang tapon sa mga materyales ng mga parol at Christmas tree sa Lipa, Batangas. Ang Christmas tree mula sa mga pinagsama-samang plastic bottles. Pinagdikit-dikit din ang mga plastic sachet, kutsara at tansan. Maliwanag ang Pasko sa plaza, munisipyo at simbahan ng Samal, Bataan. Nag-enjoy ang mga residente sa malaking Christmas tree, Belen at iba pang dekorasyon. Sa Tarlac, kasama ang mga ambassador at diplomat sa mga namangha sa iba't ibang nakadisplay na Belen sa kanilang taunang Belenismo. Gaya ng Belen na may sumasayaw na higanteng paru-paro at Belen na may mga higanteng ibon. I really love the colors and how everything here is reflecting the culture and respect the environment also, and using very simple tools and components to make such beauty. This is amazing, the way the Filipino people celebrate Christmas. There is nothing like this in my country. This is exceptional. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Nananawagan ng pagpapatalsik kay US President Donald Trump ang ilang grupo sa Amerika. Yan at iba pang mga balita abroad sa pagtutok ni Chino Gaston. Sama-samang nagmarcha ang ilang rallyista sa Washington, D.C. sa Amerika. Panawagan nila patalsikin at panagutin si US President Donald Trump. Sa gitna ng rally, may ipinangako si US Representative Al Green. Before we take the break for Christmas,
I give you my assurance that there will be articles of impeachment filed against this president. Wala pang reaksyon dito si Trump. Sa Hawaii, namataan ang pag-agos ng lava mula sa crater ng Kilauea Volcano na isa sa mga pinakaaktibo sa daigdig. Ayon sa US Geological Survey, posibleng lumakas pa ang pag-agos nito sa mga susunod na araw. Dumagungdong ang paligid ng isang gusali sa southern Lebanon matapos tamaan ng airstrike ng Israel. Isa ang naitalang nasawi. Bago niyan, nagbabala na ang Israel na magsasagawa sila ng strikes sa 4 na bahagi ng South Lebanon. Ayon sa Israel, aatakihin nila ang military infrastructure ng grupong Hezbollah na inakusahan nilang kumukuha ng mga armas sa kabila ng ceasefire noong nakaraang taon. Nagkaroon ng minor phreatomagmatic eruption sa main crater ng Bulkan Taal kaninang umaga. Ayon sa PHIVOX, nagdulot ito ng gray plumes o singaw na umabot sa mahigit 700 metrong taas mula sa crater. Nananatili sa alert level 1 ang Bulkan Taal. Malaki pong tsansa na maging bagyo ang isang low-pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po yan sa Pag-asa. Huli itong namataan ng Pag-asa 715 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. At sa ngayon, nakakaapekto ang trough o ang buntot ng LPA sa Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, ilang bahagi ng Bicol Region at Zamboanga Peninsula. Shear line ang nagpapaulan ngayon sa Metro Manila, Calabarzon, Aurora, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino, Camarines Norte at Camarines Sur. Northeast monsoon o amihan ang nakakaapekto naman sa mga natitirang bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon. Localized thunderstorms naman sa Mimaropa at ibang bahagi ng Mindanao. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas bukas ng light to torrential rains sa ilang bahagi ng coastal area ng Cagayan, pati na rin sa Oriental Mindoro. At may tsansa naman ng light to intense rains sa malaking bahagi ng Visayas. Habang light to torrential rains naman sa Mindanao, lalo na sa coastal area sa Surigao pagdating ng hapon. At posibleng ulanin ng Metro Manila bukas ng tanghali. Wagi ng bronze medal si Carl Eldrew Yulo sa 2025 Artistic Gymnastics Junior World Championships. Nagbunga ang all-out performance ni Eldrew sa finals ng men's floor exercise category. Sa score na 13.733, naiuwi ng kapatid ni Olympic gold medalist Carlos Yulo ang bronze medal para sa bansa. Ito ang unang medalya ng nakababatang Yulo sa world level. Bukas sasabak naman siya sa finals ng vault and horizontal bar competition. Christmas is in the air, hindi lang po sa Pilipinas, kundi maging sa iba pang bahagi ng mundo. Sa Portugal, may kakaibang paandar ang kanilang giant Christmas tree. At bida naman sa ilang lugar sa Amerika, ang tinaguriang Queen of Christmas na si Mariah Carey. Silipin yan sa pagtutok ni Darlene Kai. Nagliwanag ang mga kalsada sa Barcelona, Spain nang pailawan ang kanilang mga Christmas display. Namangha ang mga residente at turista sa isang light show. Puno ng ilaw ang ilang kilalang gusali roon, pati ang ilang fountain, fasad ng hotel, municipal markets at iba pang tindahan. Sa Lisbon, Portugal, nagtipon-tipon ng mga turista at residente sa pagpapailaw sa kanilang higanteng Christmas tree. Sinundan ito ng isang fireworks display na nagmula sa mismong puno. Ayon sa Lisbon City Council, nakatakda pang pailawan ng mahigit 180 kilometers na pailaw na ginamitan ng energy-efficient LED lights. Sa Amerika, kapag sinabing Pasko, isa sa mga MC o main character si MC, Mariah Carey. Ang ilang pop-up bars doon, tad-tad na mga larawan o image ng diva kasabay ng pagpapatugtog ng kanyang mga sikat na Christmas songs. Pwede magpa-picture sa mga standee ni Mariah. Why not slay the sleigh rin na para bang kasama ka sa isa niyang music video? May mailbox pa na kung susulatan si Mariah, mababasa raw yan ng singer. May say din daw si Mariah sa pagkain at ilang cocktails sa menu. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.
Ginugunita ngayong araw ang ika-16 na anibersaryo ng malagim na Maguindanao Massacre. Kanina bumisita at nag-alay ng bulaklak ang pamilya Mangudadatu sa puntod ng 5 kaanak na napaslang noong November 23, 2009. Patuloy pa rin daw ang kanilang panawagan ng hustisya para sa lahat ng biktima. 58 ang pinatay kabilang ang 32 mamamahayag na kasama sa convoy ni Ismael Toto Mangudadatu na maghahain noon ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkagobernador. Ayon sa National Union of Journalists of the Philippines, 44 na suspect sa massacre ang convicted noong 2022 habang 88 ang tinutugis. Looking forward sa ex-PBB Celebrity Collaboration housemate Charlie Fleming na maging guest sa bahay ni Kuya. Handa naman kaya siyang pasukin ang mundo ng pageantry na aminado siyang kanyang first love? Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Exciting and adrenaline-filled ang role ni ex-PBB housemate Charlie Fleming sa upcoming Kapuso serye na Master Cutter. Ang karakter daw kasi niya, madalas makitang nagsiskateboard sa kanilang taping location sa Baclaran. And I've been skating for the past maybe 4 years now. So I'm so happy na na-incorporate po siya sa character ko. Kasi parang it's close to home. Nagsiskate ako sa probinsya dati. Happy rin daw si Charlie na muling makatrabaho si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes na para raw nilang kuya sa set. Bukod sa balik teleserye, enjoy rin si Charlie sa paggawa ng content. Isa nga sa kinaaaliwan ay ang mga rant niya kay kuya ng Pinoy Big Brother. Dahil nag-guest na raw ang kanyang ka-final duo na si Esnir at nasa loob din ng bahay ni Kuya ang ilan niyang friends, waiting pa rin daw siyang i-invite ni Kuya as house guest. As of the moment, wala pa akong na-receive na okay na po kami ni Kuya or if ano po talagang sagot ni Kuya sa akin. But I just know that my heart is open anytime for you, Kuya. Ngayong araw na imbitahan si Charlie sa isang beauty congress. Dito nabanggit din ni Charlie na may posibilidad na pasukin din niya ang mundo ng pageantry. Lalo't mainit na pinag-uusapan ngayon ng Miss Universe, kung saan nag-third runner-up ang ating pambato na si Atisa Manalo. I've gotten tweets recently na babawiin daw natin para sa Pilipinas. Sabi ko, wait lang, the pressure. Some people do definitely know that pageantry was my first love. With the path that I'm taking, syempre, with acting, content creation, and everything else, I'm not sure pa if I could give time for practice and everything and just pageantry. Because of course, I would like to be prepared if ever the time comes. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, sensitive po ang susunod naming ibabalita. Ginahasa ng 14 na pulis ang isang babaeng 18 anyos sa Cavite. Sa inisyal na investigasyon, nasa labas ng kanilang bahay ang biktima nang lapitan siya ng grupo ng mga armadong lalaki na nagpakilalang pulis mula Kanlubang. Nagpumilit umanong pumasok sa kanilang bahay ang mga suspect at hinalughog ang kanilang bahay. Kinuha umano nila ang mga singsing at cellphone ng biktima. Kalauna nilak ng mga suspect ang pito ng bahay at doon na naganap ang pangahalay. Naaresto sa follow-up operation ang 8 sa mga suspect habang at large pa ang 6. Ayon sa Police Regional Office 4A, naka-assign ang mga ito sa PNP PDEG SOU 4A. Nakuha sa mga suspect ang iba't ibang kalibre ng baril at bala, ang cellphone at motor ng biktima, pati na rin ilang pakete ng hinihinalang droga. Maharap ang mga suspect sa reklamong rape at robbery in van. Postponed ang nakataktang pag-uwi ngayong araw ni Miss Universe 2025 third runner-up Maria Atisa Manalo. Inanunsyo yan sa Instagram ng Miss Universe Philippines. Hindi binanggit kung bakit at kung kailan uuwi si Atisa. Hindi man siya kinoronahan bilang Miss Universe 2025. Tuloy-tuloy pa rin ang pagkilala sa advocacy ni Atisa. Third place ang kanyang Beyond the Crown advocacy video, kung saan isinusulong niya ang youth empowerment at leadership development ng mga Pilipino, lalong-lalo na ng kabataan. Full support din ang former Miss Universe Philippines kay Atisa. May mensahe ang kapusong si Miss Universe Philippines 2023, Michelle Marquez D, para kay Atisa. I'm so proud of Atisa. I'm so happy and satisfied sa kanyang laban. Napaka-flawless po talaga. We should continue to just support her, welcome her when she comes back, and just show her how proud we are. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan?
Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.